Na yan ay isang sampal sa mga nag-iimbestiga sa Kongreso. Pangalawa, it validates pinatutuhanan na hindi dapat sila nag-imbestiga dyan sa bagay na yan. Kasi nga, mulat sa pool sinasabi na natin at ni VP Sara na yung notice of disallowance na inilabas ng COA ay hindi pa pinal. Ay, ang problema nga, the political agenda is to remove her from office. Not only that, to disqualify her. So they have to either, yung mga kalaban niya sa politika will have to destroy her politically, remove her from contention in 2028, or physically eliminate. Tumanggap po ng unmodified opinion ang Office of the Vice President mula sa COA, Commission on Audit, sa kanilang 2023 financial statements. Iyan ay sa kabila ng ipinupukol na issue ng korupsyon ng mga kongresista laban kay VP Sara Duterte at sa OVP. Sa report po ng COA, ang mga financial statement ng OVP ay maayos pong nagpakita ng financial position. Kabilang na dyan ang financial performance ng OVP, statement of cash flows, statement of changes in net assets and equity, statement of comparison ng budget at aktual na mga halaga para sa taong nagtapos. At kabilang ang buod na mahalagang accounting policies alinsunod sa International Public Sector Accounting Standards. Ibinibigay ng COA ang unmodified opinion kapag ang financial statement ay inihanda ng maayos at naaayon sa mga pamantayan ng Financial Reporting Framework. Ngayon, ang tanong, ano kayang magiging epekto nito, Attorney Sal, sa mga pinipilit na issue ng umunoy irregularidad sa paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente? Unang-una, yan ay isang sampal sa mga nag-iimbestiga sa Kongreso. Pangalawa, it validates pinatutuhanan na hindi dapat sila nag-imbestiga dyan sa bagay na yan. Kasi nga, mulat sa pool sinasabi na natin at ni VP Sara na yung notice of disallowance na inilabas ng COA ay hindi pa pinal. Ay, ang problema nga, the political agenda is to remove her from office. And not only that, to disqualify her. So they have to either, yung mga kalaban niya sa politika will have to destroy her politically, remove her from contention in 2028, or physically eliminate her. Yan ang katotohanan niya. Wala naman daw binanggit, Attorney, komento ng mga kongresista na yung komento na iyon ng COA ay patungkol sa confidential and intelligence funds. Hindi na nakaspecify. General, pondo ng OVP pinag-uusapan. Kasama yun. Nagtatanga-tangahan lang yun. Patunay lang din ba ito, Attorney, na dapat nang itigil ng Kamara ang kanilang mga investigasyon? In the first place, hindi dapat sila nag-imbestiga. Samantala, sinampahan ng panibagong impeachment, ikalawang impeachment case si VP Sara sa Kamara at ang nag-file mga kaliwang grupo. Sa kanilang reklamo, isinalay nila yung issue ng betrayal public trust dahil sa maling paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd. Ano masasabi mo dyan, Attorney Sal, na para bang nagtaksil sa bayan ang Kamara dahil sa tila pagpayag nila na magamit bilang forum ng mga makakaliwang grupo? Hindi na tayo nagtataka dyan sa kaliwa. Talagang ever since naman, gusto nilang pabagsakin ng gobyerno. At naman Kamara de Representante, in fairness to it, hindi mo naman maaaring pigilan kung sino na nag-file. Ang mahalaga dyan compliant ka doon sa rules. Pero ang katotohanan pa rin, merong lihim, hindi hayag, lihim na sabwatan ang kaliwa, ang tawag doon, dilaw o pink, at ang mga kaalyado ng administrasyon upang ang political agenda ay mapatupad nila, sirain politika o mawala ka na dito sa mundo. Yan naman talaga ang agenda. At saka may mga retirado, Attorney Sal, mga nagsilbi sa PNP at AFP na pumalag dahil nga binigyan ng forum. Kasi kung meron nakakilala sa mga makakaliwa, lalo na yung mga legal front, ito mga pulis at mga sundalo, lalo na yung mga general. Bakit raw binibigyan ng forum, Attorney Sal? Hindi naman daw yun tama dahil malinaw na ito yung mga kalaban ng pamahalaan.
Anong klaseng palag? Palag sa salita. Oo, sa Walang Facebook, sa mangyayari Facebook post. Wala yan. Pag pumalag kayo, yung totoong palag. Samantala, Attorney Sal, sa ilang komento ng ating mga kababayan sa social media, tila binigyan daw ng platform ng gobyerno ang mga kaliwa na halos 5 dekada ng kalaban. Tanong, hahayaan ba daw natin ang mga komunista na maghari o maghari-harian? At tingin mo ba nasayang yung efforts ng Duterte administration kontra CPP, NPA, NDF? Kasi nga nagkikipagsabuatan nga ang mga kaalyado ng administrasyon. Ang target talaga nila ay si Inday Sara. Ganyan talaga. The enemy of my enemy is my enemy. Kaya may common enemy sila ngayon si Inday Sara. Nag-iisa. Maliban sa ang Sara, Inday Sara, ang nasa likod niya ay ang taong bayan. Sila naman nagsama-sama, mga grupo-grupo lang sila. Hindi sila kumakatawan sa sambayan ng Pilipino. Oo, kahit na minsan, Attorney Sal, nasakay ako ng taxi, natanong ko kung anong sapantahan nila sa mga issue. Nakikita nila, Attorney Sal, na may pagtataksil sa parte ng mga taga-administrasyon. Dahil nakita nila na nagamit ang bise nung nakarang eleksyon. At ngayon, ang balik, ikasamaan. Ordinaryong yun, Attorney Sal, mga nagkukomento. Nagbibigay ng kanilang opinion at kuro-kuro. Oo, ganyan talaga. Kahit siya pupunta ka sa palengke, mga tricycle drivers, ganyan din ang mga usap-usapan. Talagang ayaw nilang ginagawa ng mga kaalyado ng administrasyon na gustong patumbahin ang BP Sara. Sa kabilang banda naman, Attorney, nagpalabas po ng anunsyo ang Iglesia ni Cristo o INC na magkakasa sila ng mga malawakang pagtitipon o rally bilang pagkontra sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Suportado doon nila ang mga naunang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na aksaya lamang ito ng panahon. Ano ang posibleng mangyari kung ipipilit ang impeachment at kung hindi ito aaksyonan ng Kamara? Unahin natin, Attorney Sal, kung ipipilit yung impeachment, may mga rallying gagawin ang INC. Sama tayo dyan. Tama ang posisyon ng INC dyan. Na nagsalita na ang presidente, ba't di nyo sinusunod? Kaya kailangan, kasi tama rin ang sinasabi ng Presidente Marcos Jr. Sabi niya, huwag nyo nang ituloy yan. Huwag na kayo manghain ng impeachment. Kasi makaka-distract, makaka-istorbo lang yan sa ginagawa ninyo. Ang trabaho nyo ay magsulong ng mga batas. Pero kung impeachment, di lahat ng concentration nyo sa impeachment. Ang Senado, kasama dyan, sila maglilitis. Anong sabi ni Presidente Marcos Jr.? Anong tulong? Anong benefit ang maibibigyan sa ordinaryong masa, tao? Wala. Huwag niya na ituloy yan. Tama ko yung sinasabi niya. Ang problema dyan is, ang kalakaran pampolitika sa kasaysayan ng ating bansa, lahat na presidente, maliban kay Presidente Duterte, kung ano ang gusto niya at kung ano ang ginagawa ng Kongreso, alam ng presidente at hindi po pwedeng hindi siya papayag. Yan ang realidad. Kaya, dalawa ang iisipin mo kay Presidente Marcos Jr. sa kanyang pahayag. Either sincero siya, matapat siya at tama ang kanyang sinasabi, or siya'y inilalayo niya ang hinala na maring siya, kung hindi man nasa likod, ay pumapayag sa ginagawang kalapastanganan ng mga nandyan sa Kongreso. At dapat makinig ang Kamara sa Presidente. Pero paano yun, Attorney Sal? Sinasabi ng mga kaliwa, ba't mo kami dinidiktahan, Ginoong Pangulo? Iba naman ang trabaho mo sa executive, iba naman kami sa legislatura. Anong masasabi mo doon, Attorney Sal? Hindi man siya nagdidikta. Nga sinabi ko, either matapat yan or para ilayo ang hinala sa kanya. Pangalawa, ang Pangulo ang puno ng Estado, head of state. Kaya pag nagsalita yan, dapat yung mga kapwa-sangay niya, kung hindi naman illegal ang kanyang sinasabi, at hindi illegal ang sinasabi niya, nagmumungkaya lang nga siya, nagbibigay siya ng kadahilanan, dapat pakinggan at makisama, sumunod.
Sapagkat siya ang head of state eh. Otherwise, useless kang head of state. Sabi ng isa sa mga nagko-comment dito, mukhang ang corona daw, Attorney Sal, ay gawa sa papel dahil hindi sinusunod ang mandato ng presidente. Either that, or sabi ko nga sa'yo, either that, or kunwari lang, balat kayo pala ang buhay sa mundo. Yan. Mamili kayo kung anong gusto nyo.